Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang honest statement, walang kaplastikan, sincere na pamahayag ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa kinakaharap niya na kaso sa International Criminal Court. So ang bali-balita is palihim ng nandito sa ICC ang bansa at nagkakandak na ng investigation. Okay, sa isang interview, inamin ni Senator Bato, I am afraid of going to jail. Takot akong mapreso. Ito po yung headlines ng Philippine Daily Inquirer ngayon. Bato de la Rosa admits, I am afraid of going to jail. Okay? So, ako, lalo akong humanga dito kay Senator Bato, dito sa kanyang pag-aamin. Lahat po tayo may fear. Walang exempted. At isa na itong si Senator Bato. Ang kanyang worry, kung makulong man siya dahil sa involvement niya sa drug war panahon ni PRRD, baka hindi niya na makita ang kanyang mga apo. Kasi sa ngayon, may mga speculations pa naman lang, na nandito na ang ICC, palihim na nag-iimbestiga sa nangyaring drug war panahon ni So, sa interview, Wednesday, today, televised interview, sinabi ng dating PNP chief, na ngayon senador, na wala siyang ginawang mali panahon ng drug war ni PRRD. And I agree. He did a good job. Maraming Pilipino ang nakasaksi sa ganda ng kalagayan sa droga. Marami ang tumigil sa mga pusher, sa mga user. Saksi ako sa mga lugar na pinupuntahan ko. Feedback na natatanggap ko noon is talagang lumayo ang mga drug lord pusher panahon ng drug war ni PRRD. Okay? So, nung tinanong siya ng media, hindi ba siya natatakot dahil nagsimulang investigasyon? Sabi niya, ikaw, ibinato niya yung tanong doon sa nagtanong sa kanya sa media, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? So, talaga naman, everybody. Dagdag pa niya, bakit? Lahat ba ng nakakulong ngayon ay talagang makasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo na meron akong nakomit na kasalanan. No? Takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apo ko at hindi ko na makikita. Sa ANC pala ang interview. Sa ANC. So, yan lang ang sa akin, dagdag pa niya. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Kung ikulong ka doon sa The Hague, I think sa Netherlands ba ito, The Hague, paano makakabisita ngayon ang mga apo mo? They will grow up lololess. Kawawa naman ang mga apo ko. I love my apo so much. So, that's typical. Kahit kami, mag-asawa, may 4 na kaming apo, we love our apo so much. Ano pa? So, aside kay PRRD, ito si Senator Bato plus others, ang respondents doon sa crimes against humanity na na-file doon sa international
Ito kasi may statement si former Senator Antonio Trillanes na ang mga investigators na nakapasok na sa bansa ay nakagather na ng sufficient evidence against PRRD, and of course, kasama na si Senator Bato, and that a warrant of arrest against PRRD and Senator Bato may be issued very soon, sabi ni Senator Trillanes. So, ano naman ang stand ng ating Pangulo? So, according to this Inquirer report on Tuesday, kahapon, President Ferdinand Marcos Jr. said his administration will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Oh, mabuti naman. Kung ito ang kataga ng Pangulo, hindi ko siya narinig ha. Dito ko na lang nabasa sa Inquirer na may salita ang Pangulo na ni Katiting ang PBBM admin hindi tutulong sa investigasyon ng ICC, which is good. Kasi kung tutulong, nako, delikado. Ibig sabihin, kung may warrant of arrest, ang AFP, PNP, ang mag-aresto kay PRRD at Senator Bato. So kung hindi tutulong ang Philippine government, bahala ang ICC. Granting na merong warrant of arrest. Granting pa naman lang. Palagay ko, malayo pa yan. Example, kay President Putin, may warrant of arrest. Sino ang aaresto kay President Putin? Wala. Kaya, baliwala yung warrant of arrest ng ICC kasi wala silang police powers eh. Sino ang US? No way. Wala akong nakikitang bansa na makikialam sa atin. So, kalmante tayo, basta hindi makikipagtulungan ang Philippine government sa ICC. So, balik tayo sa fear. Lahat po tayo may fear. So, ako rin, to be honest, may fear din, lalo na yung naikaso sa akin ng Philippine National Police. Although nasa piskalya pa lang, update pala, up to now, wala pa akong natatanggap na subpoena. More than 2 weeks na, mula nung na-file yung complaint. Matandaan ko, February 8 ngayon, 24 na, 16 days. Wala pa naman. So, hindi ko malaman ang dahilan bakit hanggang yun wala. So, part of due process, dapat matanggap ko yung subpoena para maka-depensa ako, maka-file ng counter affidavit. So, ito ngayon is, I must admit, meron din akong fear, pangamba, na kung ano ang kahinat na nitong kaso na ito, hindi ko alam. So, may fear din ako. Lahat tayo may fear. Ang maganda is aminin na nandyan yung takot. Then, ako, ang ginagawa ko is i-submit ang aking fear sa Panginoon. Matthew, basta, merong verse. Come to me, all you who are weary and heavily laden, I will give you rest. Ano pang, do not worry. Do not worry about tomorrow. So, Matthew chapter 6 ito. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has a trouble of its own. Kaya, itong nangyayari sa akin, hindi ko pa iniisip anong mangyari. It's day lang. May subpoena na ba? Sana matanggap ko na ngayong araw na ito. Ganun lang. Everyday lang. Kaya, yung fear o worry, umaatake palagi, kailang i-reject. Dapat i-reject natin ang fear or worry. Kasi kung hindi mo ma-reject, i-cripple, hindi ka na makatulog ng mahimbing pag nahawakan ka ng fear. So, good luck po, Senator Bato.
You did a good job as PNP chief. Yung Tokhang, double barrel, maraming natulungan na Pilipino panahon ninyo ni PRRD.